Major, yung pong aming paksa ngayong hapon, yun ngang binabanggit ho namin. Nung kahapon ho yata ng umaga, bumungad sa ilang mga kababayan natin sa Caloocan, sa Maynila, sa Makati. May parang lima, no? Parang may 5 ataol o kabaong na bigla na lang nandun sa mga lugar na yon at sinasabi may mga pahayag o statement na against China. Sa inyo na nga po manggaling, ano ang resulta ng inyong initial investigation dito, Major? Base po sa ating ginagawang backtracking at forward tracking ng ating mga CCTV footages, meron na po tayong na-verify na po natin yung mga na-identify na natin yung mga van na ginamit para ibaba or i-deliver itong mga kabaong dito sa lugar ng Maynila, ganun din sa Quezon City at sa Makati, ganun din sa Caloocan. So, identified na po natin yung mga driver na nag-drive ng mga nirentahan na mga van. Opo. At sa ngayon po, binavalidate natin yung mga information po na nakuha natin mula sa kanila. Doon po sa narinig namin, parang yung sa Quezon City ho yata, doon sa Welcome Rotonda, identified na sinasabi, parang nirentahan yung van for about 8,000 pesos. Tama po ba yun, Major? Yes po, halos lahat po yung ating mga na-identify na ng mga van is lahat ang sinasabi nila is nirentahan sila for 8,000 pesos at yung mga helper naman ay tigwa 1,000 pesos each. So, inaalam natin based dun sa kanilang Opo. ibinigay ng mga info, kung iisa ba yung nagrenta sa kanila, kung saan nila Opo. kinuha yung mga kabaong, at kung ano pa yung mga information na pwede nating magamit para po matukoy natin yung mga grupo or personalities na nasa likod po nitong pagpapakalat ng mga kabaong. Kasi at the outset, Major, parang lumalabas na may pondo o may nagpondo dito sa at dito sa orchestrated effort na ito, Major. Ano ho? Yes po, yan po yung isang tinitingnan natin, although hindi pa naman natin na confirm, patuloy pa rin yung ating pag-validate nga ng information. So, kung makikita po natin, talagang medyo may kamahalan ang kabaong. Correct. Opo, 5 yung opo. ikinalat nila. Nagrenta sila ng sasakyan, ng driver, ng mga helper. So, meron pong budget na inilaan siguro itong mga taong ito para po gawin yung nangyaring pagpapakalat ng mga kabaong kahapon sa Metro Manila. Tama ho, Major, no? Doon sa nakikita ho natin ngayon sa ating TV monitor, ang mensahe ay against China at doon sa sinasabing China Communist Party ho ba? Tama, will you confirm that, Major? Hindi po natin mako-confirm sa ngayon pero Opo. mas obvious naman po na Opo. kung kanino patungkol yung mga kabaong na ikinalat po nila. At syempre hindi naman po natin isinasantabi na may pinapatungkulan sila at meron silang gustong patamaan doon sa Opo. mga ikinalat po nilang yan. So isa po yan sa kasama po yan sa mga ginagawa nating investigasyon kung ano yung purpose, ano yung significance ng lugar na pinagdalhan nila at ano yung gusto nilang kumbaga anong aim nila sa kanilang pagpapakalat na yan ng mga kabaong na may mga nakasulat at may mga pictures na kasama. Anong intent and motive? Kasi parang apparently, ito yung mga strategic location kung saan, or ang tawag nga natin, ito yung mga rally areas kadalasan, maliban doon sa opisina ng Chinese government dito sa Pilipinas. Pero yung mga pinaglagyan, parang strategic, ano ho, Major? Maliban po dun sa ating yung mga ibang hindi naman po natin masasabing rally areas yung iba, Opo. pero ang isang significant lang po na location natin is yung dito sa May Makati kung saan doon po yung embassy or consulate ng China. China, opo. Ito ho ba, Major, itong ganitong uri, no, bagamat sabi nga ho natin, ito parang naging meron lang statement na ipinaparating, ano ho, wala namang nasaktan kasi nung una ang anticipation ng mga tao baka kung ano meron pero na rule out naman wala namang improvised explosive device doon IED. Ito ho bang ganitong uri na naglagay ng kabaong doon sa mga lugar na dinadaanan ng publiko, mayroong mga taong natakot, nangamba, yan ho ba ay isang felony or isang crime na maituturing? At anong magiging kaso sakali ho na maging resulta ng investigation ninyo, ma-identify yung mga taong nasa likod nito, Major? Major? Ayan. Yes po, opo.
Yung kung halimbawa man po at syempre matapos yung ating ginagawang investigasyon, meron naman po may kahaharapin po ng mga kaso itong mga nagpakalat po nito mga kabaong kagaya po ng malicious mischief or alarms and scandal kasi nga po nag-cause po sila ng panic doon sa ating mga kababayan dahil hindi po biro na halimbawa matanda na makakita Correct. bigla Opo. ng kabaong sa harapan niya biglang ibababa. Syempre nandun po yung panic at hindi lang yung mga nakasulat doon ang magkokos po ng panic kundi ano ang laman ng nasa loob. Yun po yung isa nating tinitingnan dahil na nga po sa iba't ibang mga threats na tinitingnan natin sa mga paaralan. So marami pong mga posibleng kaso tayong ipataw dito sa sa mga nagpakalat po nitong mga kabaong na ito sa Metro Manila at magbabase po tayo sa ebidensya makukuha natin at syempre yung masamang imahe na ibinigay nito dahil nga po may mga pictures ng mga Chinese personalities, Opo, opo. ganon din po yung mga nakalagay na wordings doon ay hindi po maganda para po sa relasyon ng China at saka ng po Philippines. Saka ang early in the morning medyo, no, paggising mo, pagmulat mo, paglabas mo ng kalsada, yan makikita mo. Parang sabi nyo nga hindi maganda, no, Major? Tama po, yung para bumungad sa'yo ay kabaong, hindi po yan maganda, hindi kung kahit sa ordinaryong tao po, hindi po yan maganda, lalo na po para sa imahe ng ating bansa. And very un-Filipino, Major? Tama po, hindi po yan gawain. Kumbaga, yung kanilang naisip na sabihin natin propaganda or naisip nilang style ngayon ng paglalabas ng kanilang expression or ng kanilang freedom of expression ay hindi po siguro hindi po katanggap-katanggap. At gusto natin linawin, Major, na yung freedom of expression as protected by our Constitution is not absolute, no? At itong pangyayaring ito ay bahagi or halimbawa nitong sinasabi nating it's not an absolute freedom. Merong standards and limitations set by law, Major. Tama po, hindi naman po ibig sabihin na mayroong freedom of expression ang lahat dito sa ating bansa. May hangganan naman po yung ating freedom na yan. Kumbaga, kung meron na po tayong nilalabag na batas, ay may kailangan pong magbayad. Major, ito po, wala naman bagamat hindi pa tapos, wala pa yung conclusive result nitong inyong investigation. Sa inyo na nga po manggaling, Major Hazel, wala naman as of now na dapat ikapangamba yung ating mga kababayan na bahagi nitong insidenteng ito, Major. Opo, wala naman pong dahilan para po magpanik. Pero syempre po, pinapanawagan natin sa ating mga kababayan na patuloy tayong maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran. I-report po natin ang lahat ng ating mga makikitang kahinahinala. Meron naman po tayong concrete developments na sa ating ginagawang investigasyon. Na-trace na natin yung mga driver, tukoy na po natin sila. At sa ngayon po, yung mga spekulasyon po at pagpapakalat ng hindi verified na information ay wag po nating gawin para mag-cause lalo pa ng panic sa ating mga kababayan. Magtulong-tulong po tayo para mas maging maayos po yung ating community kaysa po magpakalat po tayo ng takot or ng panic sa kanila. Yun po ang importante, no? Huwag tayong maging peddler ng fake news at ng takot, Tama po, iwasan po natin yung pagpapakalat ng fake news kasi hindi lang naman, kumbaga hindi naman po ito, hindi ito productive para sa kahit na sino pong tao. Major, panghuli na lamang po habang si Kuyang Ed Humalon ay nanonood sa atin. Meron bang hanggang ngayon yung tinatawag nating nag-iisang hotline ng ating kapulisan kahit nasa ang lugar ka sa Metro Manila? Meron pa bang ganun sakali na meron silang mga insidenteng ire-report? Yes po, patuloy pa, meron po tayo yung ating 911 o kumbaga operational at fully functional po ang ating 911 na kahit tawagan nyo po 24/7 ay may sasagot po sa inyo para bigyan po kayo ng agarang police assistance. At tuloy pa rin yung parang meron yatang response time, Major? Yung ating pong response time syempre ay magdidepende sa kung saan pong lugar yung ating itinawag, pero as much as possible po ay binibigyan po natin ng 5 minuto ang ating mga pulis sa field para po marespondihan yung agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. At sana wag na itong maulit, pero kung sakali mang may mga ganitong insidente, itawag nyo agad sa ating PNP, Major Hazel.
Yes po, wag po, kumbaga po, bilang pag-iingat, wag po muna nating lapitan or Correct. kumbaga yung pagiging ano ng ating mga kababayan, mausisa. Wag na po nilang lapitan, i-report na po nila sa pinakamalapit na police station or sa 911 po para ang mga pulis na po ang gumawa ng mga karapat-dapat na aksyon. Tama ho, yung maganda ho, nabanggit nyo, i-report nyo po sa pulis kasi baka yung iba naman komprontahin, ano. Huwag nyo nang komprontahin kasi baka kung ano mangyari. Ang importante sa ganitong sitwasyon, i-report nyo sa ating kapulisan. Major Hazel Asilo, maraming salamat po at mabuhay at mag-iingat po kayo dyan sa NCRPO. Maraming salamat din po.